Part 12. Tahimik lang si Phoebus sa gilid ng upuan habang nakatanaw sa labas. Kasalukuyan silang nasa loob ng kotse at malayang pinagmamasdan ang napangiting asawa na nagtatanim sa bakuran ng bahay kung saan ito nakatira kasama ang batang lalaki. Hindi alintana ni Phoebus ang ingay ng kanyang mga kaibigan. Umusbong ang selos sa puso ni Phoebus nang maalala ang lalaking katabi ng kanyang asawa kanina habang nangtitinda. I should have punched that bastard's face for touching what's his. Napakuyom na lang si Phoebus at pilit na iwinaglit ang sa kanyang isipan. Daddy, I doesn't love me anymore. Pabulong na wika ni Andrew habang nakatingin din sa labas ng bintana ng sasakyan. May ibang baby na po si Mama Stella ko, Daddy. Your Mama Stella loves you, son. She just can't remember us. Alam ni Phoebus na malapit nang umiyak na naman ang anak kaya inutusan niyang paandarin na ulit ang sasakyan at bumalik na sila sa bahay na binili ni Phoebus. Phoebus bought a house for them to live in. Mananatili sila sa barangay Kasaraten hanggat hindi sila nakikilala ng asawa. Phoebus has a hunch that his wife suffered from amnesia. Impossible naman kasi kung nagpapanggap lang ito. Alam ni Phoebus na ayaw ni Stella na nakikitang nasasaktan si Andrew. Kenzo hired someone to investigate that man who's living with my wife. I need to know everything. Walang emosyon na utos ni Phoebus. We should gather exact information. Hired everyone at my disposal. Dig deeper as they could. Kailangan kong malaman kahit ang pinakamaliit na detalye tungkol sa lalaking mukha-dugong na nakadikit sa asawa ko. Yes, boss. Seryosong tugon ni Kenzo. They're acting professional now na parang hindi na magkahumayaw sa kakatawa kanina. Kung siguro nakamamatay ang pagiging matawanin, baka nauna na si Zion. Anong plano mo, boss? Zion asked, out of the blue. Phoebus went silent for a bit. Ano nga ba ang plano ko? I plan to take my wife back. Bali walang sagot ni Phoebus dahilan para mapanganga ang apat na unggoy. Kahit pa si Cyrus na nagmamaneho, laglag pa nga din. Plano na yun sa'yo, boss. Hindi makapaniwalang tanong ni Zion. Hindi nga tayo maalala paano mo kukunin ulit si Ms. Stella? Tama si Zion. How can I take my wife back when she can't even remember me? Kahit si Andrew hindi nito maalala. Pero di ba sabi nila na kahit makalimot man ang isip pero hindi ang puso? That might work. Lalandiin ko si Stella tuwing wala ang pangit na lalaki na tinatawag niyang asawa. Determinadong saad ni Phoebus. Napakagat naman ng labi ang apat na unggoy para pigilin ang tawa. Few ni Ms. Sino naman tap ang matino na magpaplano ng ganun? Isip pa ni Zion. You'll seduce Mama Stella po, Daddy. Inosenteng tanong ng bata na nasa kondongan ni Phoebus. Yes, son. Agara na sagot ni Phoebus. We'll seduce your Mama Stella, until she falls again with my irresistible charisma. Dahil sa sinabi ni Phoebus, hindi na ulit napagilan ng apat kaya humagalpak na ito ng tawa. Tanging si Cyrus lang ang hindi makatawa ng maayos dahil ito ang nagmamaneho, irresponsible charisma daw. Ulit na wika ni Zion habang tumatawa. Pulang-pula na nga ang mukha ni Zion dahil sa kakatawa. Napairap naman si Phoebus. Mga panira talaga ng moment ang apat na ta. Kung makatawa ng wagas parang hindi mga kaibigan. Bumalik kayong lahat sa Maynila, ay. Sobrang charismatic mo boss, woy. Agarang na wika ni Zion. Hindi pa nga natatapos ang sasabihin ni Phoebus at sumabat na siya. Baka isang kindat mo lang, ma-fall in love again si Stella, Ganyan kala charismatic, boss. Super irresistible. Diba guys? Diba? Super irresistible charisma. Sabang nasang-ayon ng tatlo pa. Pero batid ni Phoebus na napipilitan lang sumang-ayon ang tatlo. Phoebus just looked again outside the window. He's hoping that Stella would remember them anytime soon. Dahil ayaw na ni Phoebus na makita lagi ang malungkot na mata ng anak tuwing nakatingin ito kay Stella. Pagkadating nila sa bahay na tinutuluyan ang sinimulang nila ang pag-iimbestiga. He wanted to know everything he don't. Something is fishy. Iba din kasi ang kutob ni Phoebus doon sa lalaki na palaging kasama ng kanyang asawa. Boss, anong gagawin mo pala sa dalawang bruha sa basement? Si Zion habang nakaharap ito sa laptop nito. We'll keep them. Si Stella ang ginawa nila ng masama, kaya si Stella na ang baalang magparusa.
Tumango ang apat, sana talaga makaalala na si Stella. Ayoko ng dam-ay-kit sa Jana na yun ulit. Sabi pa ni Zion na may pandidiri sa boses nito. Akala ko ba nag-enjoy ka doon? May ngisi sa labi ni Koa nang nagtanong ito. May pandidiri sa mukha ni Zion, umakto pa itong nasusuka. Ayoko sa babaeng yun. Sakit sa tenga umungol. Parang naipit na baboy. Lahat sila natawa. Kahit ang palaging tahimik na si Kenzo ay natawa din. Unang kita pa lang kasi nila noon kay Jana ay duda na sila. Kaya para mapalapit sila dito at malaman kung ano ba talaga ang intensyon nito ay nakipaglapit si Zion dito. Madali lang naman nilang napaam yun, basta higad isang bayuhan lang, tapos kaagad. Ano kaya ang magiging reaksyon ni MS Stella kapag nalaman niyang ginawa mong parausan ang kaibigan niya? Biglaan na tanong ni Cyrus. Wala syempre. Hindi naman yun totoong kaibigan ni Stella. Fake friends naman siya. Kumpiyansang sagot ni Zion. Mamaya na kayo magchismisan dyan. Just do your part. Wika ni Phoebus habang nagtitipa sa kanyang laptop. We need to work hard to make Stella back. Copy boss. Tapos nang patulugin ni Mina ang anak na si Veron. 11:00 na pero hindi parent siya dinadalaw ng antok. Wala pa din ang asawa niyang si Orion galing sa laot. Kapag ganitong oras na hindi makatulog si Mina ay tumatambay siya sa upuan nilang nasa tapat lang ng bintana. Maliwanag ang sinag galing sa buwan na nagsisilbing ilaw ng kapaligiran. Rinig ang mga mumunting huni ng mga insekto. Pinaglaruan ni Mina ang singsing na pinakatatago niya. Hindi niya yun sinusuot dahil natatakot siyang mawala iyon. May nakaukit na letra sa loob ng singsing. Saad pa. Basa ni Mina sa mga letra na nakaukit doon. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga titik na iyon. Tanging ang singsing na lang na iyon ang bagay na meron siya simula nang imulat niya ang mga mata kaya pinakaaalagaan iyon ni Mina. Hindi ordinaryong singsing iyon, hitsura pa lang kasi alarm ng mahal iyon kaya hindi sinusuot ni Mina. Minsan kapag may nagagawa siyang bagay feeling niya nagawa niya na iyon dati. Hindi alam ni Mina pero iba ang sayang nararamdaman niya tuwing nasa kusina siya kaya naman naisipan niyang magluto ng banan aqua at turon dahil pakiramdam niya ginagawa niya iyon dati bago pa siya malawan ng alaala. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Mina ang buwan habang hawak ang singsing. Hindi siya makatulog dahil may bumabagabag sa kanya. Kakaiba talaga ang pakiramdam niya sa mga lalaking taga-Pacquiao sa paninda niya. Yung mga titig nila, parang may kakaiba doon. Mina can feel their langang. Lalo na yung lalaking magkarga palagi na bata. Tuwing nakikita niya ang lalaking iyon ay parang sesabog ang kanyang dibdib sa labis na tibok. Parang gusto niyang palaging nakikita ang lalaking iyon. Parang gusto niyang kargahin din ang batang dala nito. May kakaiba sa mga taong iyon na hindi mo-ari ni Mina. Akmang tatayo na sana si Mina para tunguhin ang silid nila nang biglang na lang may kumatok. Tinago niya muna ang singsing sa kanyang bulsa bago tinungo ang pintuan nila. Buong akala ni Mina ay ang asawa itong si Orion pero laking gulat niya nang makita kung sino ang kumatok sa pintuan. Labis ang pintig ng puso ni Mina, ito na naman ang pakiramdam parang sinasabi ng kanyang katawan na hagkan ang lalaking nakatayo sa harap ng kanilang pintuan. May kailangan po kayo. Pilit na pinakalma ni Mina ang sarili pero grabe ang kaba niya sa dibdib. This man really felt familiar. Parang nakita ko na ito dati na hindi ko lang makilala kung kailan. May banan aqua pa kayo? Napanganga naman si Mina sa naging tanong ng lalaki. Baliw ba ito o ano? Des oras na ng gabi tapos nagtatanong kung banan aqua pa sila malamang wala na. Napapantastukuhan si Mina habang nakatingin sa lalaki. Wala na po, sir. Bukas pa po ulit ako magluluto, Gabi na po kasi. Wika ng lalaki sabay kamot sa likod ng ulo nito. Turon. Wala na rin kayong turon. Puno ng pagtataka na sumagot si Mina. Wala na din po, sir. Bakit wala na? Parang tanga na tanong nito. Parang nagkamali yata ako ng akala. Parang may sayad naman ang taong ito. Akala ko pa naman matinuto. Kasi po naubos na kanina. Pinakyo niyo po, Yellow, meron kayo. Tanong na naman nito. Umiling si Mina. Wala po kaming refrigerator, sir. Wala kayong refrigerator. Gusto mo bang bilhan kita? Washing machine para hindi ka na mahirapan sa paglalaba. Rice cooker. Gusto mo? How about air fryer? Oven toaster. Electric kettle. Air condition. Flat screen TV. Tell me anything you want, wife.
I'll willing bought it for you. Teka lang po, sir. Pidgel ni Mina sa lalaking salita ng salita. Ano ba talaga ang pakay nyo dito? Kung ang asawa ko ang pakay nyo, ikaw ang gusto kong makita, Stella. Hindi po Stella ang pangalan ko, sir. Mina po. Nang laban ng titigan ang dalawa. Walang may gustong magpatalo kaya si Mina na ang unang nag-iwas ng tingin. Hindi niya kaya ang bigat sa mga titig ng lalaking ito. Parang inaakit siya. Mina cleared the lump on her throat. Napapaso siya sa mga titig nito. His eyes was flared up with desire, longing and love. For Mina or was uncomfortable. May asawa siyang tao pero naakit siya sa lalaking hindi man lang niya kilala kahit pangalan. Kung wala na po kayong sasabihin sir, umalis na lang po kayo. Baka dumating kasi ang asawa ko, can you please stop mentioning your husband and stop calling me, sir? Pakiusap ng lalaki sa kanya. Nabigla pa si Mina dahil napakalamanay at marahan ang boses ng lalaki. Kita din ni Mina ang sakit na bumalatay sa mga mata ng lalaki. Para itong nahihirapan habang titig na titig sa kanya. Pasensya na po, hinjing paumanhin ni Mina. Hindi ko po kasi alam ang pangalan nyo, Hindi mo nga din alam na ako ang asawa mo, mahinang bulong ng lalaki. Hindi yun masyadong narinig ni Mina. Ano po ulit yun? Umiling ang lalaki. Nothing. Anito saka inilahad ang kamay. My name is Phoebus. Phoebus Altaroza. Suddenly, Mina froze a bit. The name was familiar. Parang may kung ano na sumibol sa kanyang dibdib. By just hearing the name, Mina felt secured. May kakaibang init na dala sa pangalan na iyon. Phoebus. Ulit ni Mina at inabot ang kamay nito. And like a river that flows continuously, a memory flooded Mina's mind. Isang silid, may lalaking nakaupo sa swivel chair saka may papel siyang pinipirmahan. Walang mukha ang lalaki. May bata, karga niya. Sa kusina. Sa parke. Sa dagat. Napahawak sa sariling ulo si Mina ang isang kamay ay napahawak sa hamba ng kanilang pintuan. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Hey, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Phoebus sa kanya. Pinilit na tumayo ng tuwid si Mina. Ayos lang ako, sir. Aniya saka pinagsarhan ng pintuan. Pinadaos-dos ni Mina ang sarili sa likod ng nakasarang pintuan. Excruciating pain attacked Mina's head. Masakit na masakit ang kanyang ulo. Arg! Sigaw Mina, hindi niya makaya ang sakit. Pinupukpok ni Mina ang kanyang ulo sa magkabilaang gilid. Sinasabunutan niya din ang buhok para mabawasan ang sakit. Stella, Stella, are you okay? Hey, Stella, sigaw ng tao sa labas ng pintuan. Panay din ang katok nito, baby, do you hear me? Stellar wife, Stella, wife. Are you okay? Umalis ka na, sigaw ni Mina habang namimilipit sa sakit at nakasalampak sa sahig. Hindi ako ang asawa mo, hindi ako si Stella, Mina ang pangalan ko. Umalis ka na, parang awa mo na. Hindi muling nakarinig si Mina ng ingay mula sa labas. Wala na dir kumatok sa labas. Nakahinga naman ng malalim si Mina, baka siguro umalis na until unti namang mabawasan ang sakit ng ulo niya. Ipinikit ni Mina ang mga mata at may luhang tumulo sa kanyang luha, parte ba ng kanyang alaala iyon. Nanay, napamulat si Mina dahil sa boses na iyon. Nakita ni Mina na nakasilip ang anak sa pintuan ng kanilang kwarto. Siguro ay nagising iyon sa sigaw niya, ayos ka lang po ba nanay? Tumango si Mina sa anak at tipid na ngumiti, ayos lang ang nanay, anak. Tumayo si Mina sa kanilapitan ng anak na parang takot. Ayos lang si nanay. Tulog ka na ulit. Pasensya pala kung nagising kita. Ayos lang po, nanay. Ngumiti din si Veron sa kanya, sabay silang humagi sa kanilang katri na gawa sa kawayan, banig lang ang sapin nila. Yamakap sa kanya ang anak na agad na ginantihan ni Mina. Sinubukan niyang ipikit ang mata para makatulog pero nagmulat ulit siya dahil sa masamang panaginip. Panaginip o alaala niya. Habol ang hininga ni Mina. Pinagpapawisan ang kanyang buong katawan. Hindi niya namalaya na may tumulo na pala na luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam pero pakiramdam ni Mina ay may koneksyon ang lalaking iyon sa nakaraan niya. Sino ba talaga ito sa buhay niya? At sino ang Stella na tinutukoy nito? 3 araw na simula nang bumisita si Phoebus sa bahay nila Mina. At mula ng araw na iyon ay hindi na muling nakita ni Mina ang lalaki.
Tanging ang 4 na lalaki na lang at ang bata ngayon nasa tapat sila ng eskwelahan at nakabantay sa kanilang pwesto doon. Maraming napapabili sa kanila dahil sa 4 na lalaki na nakatambay doon. Magkano ang benta mo dito, Stella? Tanong ni Zion. Nakilala na ni Mina ang 4 na lalaki na ito. Paano ba kasi ay palaging nakatambay sa pwesto nila? Minsan nga ay nauuna pa ang mga ito kaysa sa kanya. Hay nako, Zion. Ilang beses ko na bang sinabi na Mina ang pangalan ko at hindi si Stella? Napakakulit mo talaga, sikmat ni Mina. Sa palaging pagdukit ng 4 sa kanya ay nakapalagayan niya na ito ng loob. Mukhang mababait naman ang 4, may mga sapak na lang sa ulo. Lalo na ang Zion na ito. Sobrang kulit. Panay pa Stella ang tawag sa kanya. Isipin mo na lang na palayaw ko sa iyo ang pangalan na Stella. Bibigyan lang siya ni Zion ng ngiting aso. Umikot naman ang mata ni Mina. Mina na lang ang itawag mo sa akin, Zion. Hindi ako komportable sa Stella. May pangalan naman ako, Natahimik naman si Zion. Hindi na ito umimik at nagtindi na lang ng banan aqua at turon. Wala naman talagang kaso kung tawagin siyang Stella. Pero may kung anong dala kasi ang pangalan na iyon sa kanya, Yun lang ang ayaw niya. Simula din noong bumisita si Phoebus sa bahay nila ng 10 oras ng gabi ay hindi na siya binabangungot kundi ay may mga mumunting panaginip ang dumadalaw sa kanya na sa palagay niya ay kanyang nawawalang alaala. Walang mga mukha ang taong nasa panaginip niya. Pero tulad pa rin ng dati, nagigising siya ng madaling araw. Tanong ko nga pala, bakit kayo napunta dito sa Kasaraten? Nasabi kasi sa akin ni Kapitan na taga Maynila kayo, Nakita naman ni Mina kung papaano nanigas ang 4. Parang may nasabi siyang hindi dapat. Ayos lang kayo. Pahabol niyang tanong. Parang hindi na kasi gumagalaw ang mga ito, Naging bati bigla, wala na bang ibang sinabi si Cap sa'yo, Mina? Yutal na tanong ni Zion. Nagtataka siyang umiling. Wala naman. Ang sabi lang ni Cap sa akin ay taga Maynila kayo tapos huwag daw akong matakot sa inyo. Yung lang makatotohanan na saad ni Mina. Hindi ko nga alam kay Cap bakit ako sinabihan na huwag matakot sa inyo, hindi naman kayo mamamatay tao diba? Of course not. Napalakas pa na wika ni Koa. I mean, hindi kami killer or something. Medyo lang umiling na lang si Mina. Nga pala, hindi nyo ba kasama si Phoebus? Hindi ko na kasi siya nakikita, Wala sa sariling tanong ni Mina. Parang hindi naman makapaniwalang tumitig sa kanya ang 4. Gulat na gulat ang mga mukha nito. Parang hindi nila inaasahan ang tanong ko. May mali ba sa tanong ko? Kinakabahan na wika ni Mina. Grabe naman kasi makatitig ang mga ito. Para siyang kinikilatis hanggang buto. Ay, hinahanap si Big Boss. Tudyo ni Zion nang makabawi sa gulat. Mismo na ba ang big lamok mo? Akmang sisigot na sana si Mina nang makarinig sila ng palahaw ng iyak ng isang bata. Nabahala naman agad si Mina at kaagad na nilapitan ang batang lalaki na palaging kasama ng 4. Hindi niya alam ang pangalan ng bata kasi hindi naman ito sinabi sa kanya. Hey, ayos ka lang. May masakit ba sa'yo? Agarang natanong ni Mina sa kakinarga ang bata. Tahan na. Pag-aalo ni Mina sa bata. Parang natural na lang iyon nagawin niya. She felt deja vu, pero isinawalang bahala na lang muna yun ni Mina. May kung ano sa sarili niya na hindi mapakali na makitang umiiyak ang bata na yun. Mama ko, mahigpit na yamakap sa kanya ang bata. Natulos naman si Stella dahil sa biglaang pagyakap sa kanyang ng bata. And like happened before, memories flooded again her mind. Napa-atres si Mina dahil may sumidhi na naman na sakit sa ulo. Pero hindi tulad ng una, hindi gaano kasakit iyon ngayon. You okay po, mama ko? Nag-aalalang tanong pa ng bata sa kasina po ang mukha niya. Here, sit here first Ms. Mina, kaagad na umupo si Mina sa upuan na inabot sa kanya ni Kenzo. Are fine now? Pabahol na tanong pa ni Kenzo. Tumango siya. Hawak at nakayakap pa din ang bata sa kanya. Okay lang. Medyo sumakit lang ang ulo ko. Should we bring you to hospital Ms. Mina? Tanong ulit ni Kenzo. Hindi na. Kaya ko naman ang sakit. Ngumiti si Mina. Tuwing may naalala siya ay sumasakit ang kanyang ulo. Ngayon, sigurado na talaga si Mina na kilala niya ang mga taong ito dati. Sadyang hindi niya lang maalala. Sana lang talaga hindi malaman ng kanyang asawa na may lumapit na ibang tao sa kanya.
Tiyak siyang pag-aawayan na naman nila iyon. Mas lalong lumakas ang loob ni Mina na makaalala. Alam niyang may malaking parte ang mga taong ito sa buhay niya dati. "Are you okay na po, mama ko?" Tanong ng bata. "Huwag mo ngang tawagin na mama ang nanay ko." Lahat sila napalingon sa sigaw na iyon na nanggaling sa kanyang anak na si Veron. "Maghanap ka ng ibang mama mo." Lumapit si Veron sa kanila. "Akin lang ang mudrakels ko. Itsusurek ang tiyanak ka. Kanina ka pa mama ng mama dyan. Karatihin kita, Matarela na wika ni Veron sa bata. Pusong babae ang anak niyang si Veron kaya ganun na lang ang pananalita nito. Pero kahit na ganun tanggap parent nila ang anak minsan nga ay binibilan pa ito ni Orion ng mga Barbie na laruan. Masaya ngang magkaroon ng anak na bakla. "Veron, anak. Di ba sabi ni nanay maging good girl always?" Marahan na wika ni Mina sa anak. Napanganga na lang si Mina dahil nagtari lang ang anak. "Kasi naman nanay, tinatawag kang mama kahit hindi mo naman anak ang batang yan." Pinaglandas ni Veron ang paningin sa bata mula ulo hanggang paa saka kunyaring nag-flip hair kahit maikli naman ang buhok nito. Hindi alam ni Mina kung matatawa ba o magagalit sa inaakto ng anak. Kaya ang ginawa niya, pinaupo niya din si Veron sa kaliwang hita niya at sa kanan naman ang isang bata. "Anong sabi ni nanay sa'yo, Veron?" Mina said gently. "Maging good girl po," nakalabing wika ni Veron. Exactly udyok ni Mina. "Ngayon, dahil nagtaray ka manghinjeng ka ng sorry kay Tuldok." Napatigil naman si Mina. Hindi niya pala alam ang pangalan ng bata. "Ano nga ulit ang pangalan mo?" "Ando po, mama ko, Ando pangalan mo." Napangiwi si Mina. "Ang pangit naman." Napatigil si Mina. Parang nasabi niya na iyon dati. Andrew Ms. Mina. "His name is Andrew. He just can't pronounce it properly," sabay ni Kenzo. "Just like the first time." Makahulugan ta nitong pabohol na sabi, "Sige na anak," pilit na sabi ni Mina. "Mag-sorry ka na kay Andrew." "Sorry, batang Andrew." Hinjeng paumanhin ni Veron na labas naman sa ilong natawa na lang si Mina. Mataray talaga itong anak niya. "Friends na kayo." Wika pa ni Mina, "He doesn't like me, mama ko." Sabi ni Andrew tuwing tinatawag siyang mama ni Andrew ay may kung anong galak sa puso ni Mina. Kung dati ang parang may kulang palagi, ngayon ay unti-unti layong napupunan. Sobrang sarap sa pakiramdam. Akmang sisigot sana si Mina nang may narinig silang sigaw na dahilan para umalpas ang kaba sa dibdib ni Mina. "Lang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag kang makikipag-usap sa ibang tao?" Malakas na sigaw ni Orion. May pasan pa itong lambat sa kaliwang balikat. "Uwi ngayon din." Nag-uusap tayo agad na binaba ni Mina si Andrew sa kaniligpit ang mga paninda at walang likod na umalis. Natatakot si Mina sa hindi maipaliwanag na dahilan. Mina glanced one more time to the four men. Kita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Ngumiti siya bago tumalikod ulit. "Baka iyon na ang huling pagkikita nila. Ilang beses ko bang sinabihan ka na huwag kang makikipag-usap sa ibang tao bukod sa akin ha, Mina?" Tandang padamdam panipik. Malakas na bulyo ni Orion nang makarating sila sa kanilang bahay. "Bakit ba napakatigas ng ulo mo? Mahirap ba ang pinapagawa ko sa'yo?" Tandang padamdam panipik. Mapapaigtad si Mina tuwing sumisigaw si Orion. Si Veron naman ay nakasiksik sa kanyang likod at halatang takot din ito. Napayuko na lang si Mina at pinipigilan na maiyak. Kahit ni minsan hindi siya sinigawan ng asawa. "Ngayon lang talaga. Sumagot ka, Mina." Pahabol na pabulyo ni Orion. "Mahirap ba ang pinapagawa ko sa iyo, ha?" Mabilis na umiling si Mina. Hindi naman pala. Bakit ang hirap para sa iyo na sundin iyon?" Lumapabas na ang mga ugat sa leeg ni Orion dahil sa bulyo nito. "Mahirap bang sundin na huwag kang makikipag-usap sa ibang tao? Na huwag kang lalayo sa bahay? Palagi mong sinusuway ang mga utos ko, Mina. Para din naman sa iyo tong ginagawa ko pero napakatigas talaga ng ulo mo." Mina didn't know why but Orion was really pissed. "Wala naman masama kung makikipagkaibigan ako. Mababait naman ang mga taong iyon, Sa hitsura ngayon ni Orion parang takot ito at nababahala. Parang may tinatago itong hindi ko dapat malaman. Mina gathered all her breath and faced the mad Orion. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang ang ikinagagalit nito. He went too far now. Ngayon nga lang ako nakipaglapit sa ibang tao at nakipag-usap, pagbabawalan pa. Bakit ka ba kasi nagagalit?
Wala naman akong ginagawa na masama. Tinutulungan lang naman nila ako sa pagtitinda. May asawa kang tao, Mina. Ano na lang kaya ang iisipin ng ibang tao kapag makita ka na pinapaligiran ng mga tao? Tapos puros lalaki pa. Senggal pabalik ni Orion. Parang pinipigilan lang nito na pagbuhatan siya ng kamay. Nakakuyom ang mga palad nito at halatang nanggigigil talaga. Mina snorted. Parang natawa niya sa sinabi ng asawa. Asawa Mina trailed off. Asawa nga ba talaga kita, Orion? Kita ni Mina ang gulat sa mukha ni Orion dahil sa naging tanong niya. Asawa nga ba talaga kita, Orion? Ulit ni Mina sa kamaitim na tinitigan si Orion na nakaawang ang mga labi. Sa 8 buwan nating pagsasama sa iisang bubong ni minsan hindi ko naramdaman na asawa kita. Ni minsan na hindi mo pinaramdam sa akin na asawa kita, Orion. Hindi natin ginagawa ang normal na gawain ng mag-asawa ni hindi nga tayo nagtatabi sa isang higaan, Labis ang kaba ni Mina sa dibdib. Lahat ng gusto niyang sabihin at itanong sa asawa ay ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Hindi nakapagsalita si Orion at titig na titig lang ito sa kanya. Bumubuka ang labi nito pero sumasara din kalaunan. Nang hindi makapagsalita ay Orion, pinagpatuloy ni Mina ang mga saloobin. Yung singsing ko, sabi mo wedding ring natin iyon, pero Orion kahit ilang taon pa ang igugod mo sa mangingisda hindi mo yun kayang mabili. Tapos yung mga letre na nakaukit doon hindi tugma sa sinasabi mong initials ng mga pangalan natin. Naghalo na ang nararamdaman ni Mina, ni hindi na nga niya namalayan na lumuha na siya. Wala kang mapakita na marriage certificate natin, kahit live birth ni Veron wala. Kahit anong personal ko na dokumento wala. Pinahid ni Mina ang mga luha. Kaya ngayon mo sabihin sa akin na asawa kita, Orion. Sabihin mo sa harap ko ngayon din na asawa mo ako. Nanatiling walang imek si Orion. Nakatingin lang ito kay Mina. Alam kong may tinatago ka sa akin, Orion. May iba ka bang asawa bukod sa akin? May pinagtataguan ka ba? May kabit-kabit ka ba? Kinagat ni Mina ang kanyang pang-ibabang labi. May iba ka pa bang inuuwian bukod sa amin ni Veron? Kaya ba ganun na lang ang turing mo sa akin? Anong klaseng mga tanong yan, Mina? Sagot ni Orion. Ikaw ang problema dito at hindi ako. Ikaw ang hindi sumusunod sa mga utos ko, kasi hindi ko maintindihan kung bakit ang higpit-higpit mo. Bulyo ni Mina. Para kang may tinatago. Araw-araw kang wala sa bahay. Palaging kang nagsisinungaling sa akin. Si Mina. Kaya aminin mo Orion. Asawa ba talaga kita? Titig na titig lang si Orion. Habang si Mina naman ay naghihintay ng sagot. Pero ganun na lang ang pagkadismaya niya nang iniba ni Orion ang usapan. Huminga ng malalim si Orion. Maghanda kayo nagdamit. Pupunta tayo ng lipa. Gustong makita ni nanay si Veron. Wika lang nito bago tumalikod. Si Mina naman ay parang nanlambot ang tuhod at bigla na lang nanlumo. Doon na tumulo ng sunod-sunod ang kanyang luhang kanina pa pinipigilan. Ngayon lang sila nagkaroon ng matinding away ni Orion. He's been patient with her. Pero sadyang hindi lang maintindihan ni Mina kung bakit sobrang higpit nito. Ayos ka lang po, nanay. Nag-aalalang tanong ni Veron. Pinahid ni Mina ang luha sa katipid nang initian ang anak. Ayos lang ako, anak. Pasensya ka na kung kailangan mo pang makita iyon. Kahit tutol si Mina ay wala siyang nagawa kundi ang mag-empake ng mga damit. Tagalips Batangas kasi ang nanay ni Orion. Madalas itong bumibisita sa kanina minsan naman sila ang lumuluwas palipa. Kasandonan niya ang nanay Sela mabait din ito katulad ni Orion pero mamisteryo masyado. Parang palaging may tinatago. Ilang sandali pa'y natapos silang mag-empake. May nakaparada ng van sa tapat ng kanilang barong-bereng na bahay. Tumingin sa labas ng bintana si Mina. Maraming beses na silang bumiyahe palipa pero ngayon lang siya nakaramdam ng lungkot at bigat sa pakiramdam. Like she was longing for someone Phoebus nang hihinayang si Mina na hindi ulit nakita si Phoebus. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, gustong-gusto niyang makita palagi ang lalaki. Labis ang dalanggalak kapag nakikita niya si Phoebus. Pero minsan rendahan ni Mina ang sarili. Kahit na may pagdududa siya kay Orion ay asawa niya pa rin ito kaya parang nagtataksil siya sa asawa. Truth to be told, mas masaya pa si Mina tuwing kasama si Phoebus kaysa sa asawa nitong si Orion. 3 araw tayo sa lipa. Wika ni Orion habang nasa gitna sila ng daan.
Mga bilin ko sa'yo, Mina. Tatandaan mo iyon palagi. Walang ibang nagawa si Mina kundi ang tumanggaw na lang. Nakakapagod na makipag-argumento. Siguro ay napansin ni Orion ang pananahimik ng dalaga kaya nagsalita itong muli. I am doing this for your own good, Mina. Sabi ni Orion. It's for your own sake. Mas ligtas ka kapag ako ang kasama mo. Para naman ito sa kaligtasan mo. Palagi na lang ganon. Maraming beses nang marinig iyon ni Mina mula sa bibig ni Orion. Tinatanong niya ito kung ano ang mga ibig sabihin ng mga katagang iyon pero hindi na ulit ito sumasagot na linitindihan mo ba ako, Mina? Ulit pa na tanong nito nang hindi siya sumagot. Tinatanong kita na linitindihan mo ba ako? Hinawakan ni Orion ang kanyang mga palad sa kapinisil iyon ng marahan. Thank you, malumanay na wika pa nito. Tipid naman nang umiti si Mina sa kamuling timanaw ang magandang tanawin sa labas. Ever since she woke up, Mina always wanted to seek something she doesn't know. Parang palaging maghinahanap ang kanyang puso, araw-araw siyang masaya sa kanyang buhay kasama ang asawa at anak pero parang hindi siya naging kompleto. Palaging may kulang, may hinahanap ang kanyang puso na hindi niya moari. Pero nang makita niya ang lalaking gumimbal sa kanya puso, palaging may galit sa kanyang dibdib. Muling tiningnan ni Mina ang hawak na singsing. Palagi niya itong dalaga kahit saan man siya magpunta. Hindi siya makampante kung hindi niya iyon nahahawakan araw-araw. Saat pa, malungkot na bigkas ni Mina sa mga letra na nakaukit. Sa isang oras na biyahe mula San Nicolas patungong Lipa at tahimik lang si Mina, liso lang ang laman ng kanyang isipan. Ang lalaking nagpatibok sa kanyang puso, unang beses niya palang iyon makita. Phoebus Altaroza. Pangalawang araw na nila Mina ngayon sa Lipa. Pero gusto niya nang bumalik sa kasaratan. She's having the urge to see someone. Pero pinipigilan nila lang ang sarili dahil ayaw niyang makipag-away. Na naman, tuwing nag-aaway sila ng kanyang asawa, palaging si Orion ang nananalo. Sa 2 araw din na pananatili nila sa Lipa, may mga napapanaginipan din si Mina na parang totoo bang nangyar. Nagigising parent siya tuwing madaling araw pero hindi na sa bangungot kundi sa panaginip kasama ang lalaking walang mukha. Pero kahit walang mukha ang nasa panaginip niya, Mina could still feel the familiarity that she never felt before for Orion. Mina, isang tapik sa palikat ang nagpabalik kay Mina sa realidad. Kanina pa kita tinatanong, nakatulala ka lang sa ere. Ano ba yang iniisip mo? Mukhang malalim, si Nanay Sela iyon, ang ina ni Orion. Ngumiti ng tipid si Mina. Nitong mga nakaraan na araw po kasi nanay, ay parang may mga alaala ko na unti-unting bumabalik. Hindi lang po ako sigurado kung alaala ko ho ba yun. Pero parang totoo po kasi lahat, Hindi alam ni Mina kung bakit pero kitang-kita niya ang Nanay Sela kung paano ito nanigas sa kinauupuan. May munting takot din sa mga mata nito na agad din nawala. Mabuti naman kung ganon. Tugon ni Nanay Sela. Pero rinig ni Mina na parang hindi nito gusto na makaalala niya. Pwede mo bang sabihin kung ano ang mga naalala mo, anak? May isang puntod daw po na palagi kong binibisita tapos umiiyak ako sa harap ng puntod na yon. Hindi ko lang matindaan ang pangalan na nakasulat doon. Wika ni Mina habang parang naguguluhan. Hindi naman po di na patay si tatay. Di ba nasa hospital lang naman siya? Tatay Ando is the husband of Nanay Sela. Nasa ospital lang ito dito sa Lipa. May sakit na cancer sa dugo ang kanyang tatay Ando kaya kailangan lagi nasa hospital para magdialysis at chemotherapy. Isang beses ay napuntahan at nabisita na ni Mina ang tatay Ando niya. Isang tingin pa pang sa kwarto na inuukupa. Sigurado siyang VIP room iyon. Minsan nga nagtataka sina kung paano nila nagagawang bayaran ang lahat ng gastusin sa hospital hindi naman sila mayaman. Sakto lang ang kanilang pamumuhay. At kung mayaman naman pala sila, bakit nangingis the parent si Orion? Natawa si Sela dahil sa winika ni Mina. Malakas ang tatay Ando mo, hindi basta-basta mawawala iyon. Kampante na sabi ni Sela. Baka naman panaginip mo lang ang mga iyon. Huwag mo nang masyado isipin iyon, baka sumakit na naman ang ulo mo tulad ng dati. Napatango si Mina. Another curiosity rise on Mina's mind. Ilan taon na palang nasa ospital si Tatay Ando, nanay? 1 taon at kalahati. Casual na tugon ni Sela. Bakit mo naman natanong? Umiling si Mina. Ngayon, sigurado na siya na may tinatago talaga ang pamilyang ito sa kanya.
Isang beses kasi na tinanong niya ang nanay Sela kung kilala nito ang kanyang mga magulang, ang sinagot lang nito ay nasa abroad daw ang nanay ko at may pamilya ng iba habang ang tatay Sonia ay nasa Davao, but Mina knows they're just lying. Impossible naman na hindi ako tawagan ng tatay ko sa loob ng walang buwan. Wala naman sigurong magulang ang papabayaan na lang ang anak, diba? Lalo pat galing siya sa aksidente. Sige na, pupuntahan ko lang si Orion at meron akong ihahabilin. Column ng nanay Sela niya at nagmamadaling lumabas ng kanilang kusina. Kasalukuyan kasing nasa kusina si Mina. Naghahanda ito ng lulutuin para sa kanilang tanghalian. Tahimik lang na nagluluto si Mina. Ramdam talaga ni Mina na hindi siya baguhan sa kusina. Minsan kasi ay may nailuluto siya na parang mga pagkain na siniserve sa mga restaurants. May mga luto din siya na hindi niya alam na marunong pala siya sa ganun putahe. After preparing everything, Mina looked for her husband. Nakita ni sa sala ang anak na mag-isa at tahimik na nanunood ng Sofia the First na palabas. Nasaan ang tatay Orion mo, anak? Tanong ni Mina sa anak na busy kakanod. Hindi ko po alam nanay, pero kasama niya po si Lola Sela kanina. Sagot ng kanyang baklitang anak. Bakit niyo po natanong, Mudra Kels? Tapos na kasi akong magluto. Tatawagan ko sana para kumain na. Sagot lang ni Mina. Mauna ka na sa hapag, anak. Tauhan mo muna ang lamesa at masama ng pinag-aantay ang grasya. Tatawagan ko lang ang tatay at lola mo, sure na sure, Mudra Kels. Wika ng anak sa kapinatay ang TV nito at akmang pupunta na sana ito ng kusina ay istriktang nagbili ni Mina. Tandaan anak, uupo ka lang muna sa hapag. Hindi gagalaw ng ibang pagkain doon dahil sabay-sabay tayo. Kilala ni Mina ang ugali ng anak. Maraming beses niya na itong pinagbantay sa hapag dahil tinatawag pa niya ang asawa pero tuwing dumadating sila, ayon, nauna nang kumain ang anak. Napalabi naman kaagad si Veron. Kahit tikim lang, maganda kong nanay. Humalaklak si Mina. Bawal. Bantayan mo lang muna para sabay-sabay na tayo, okay po. Nanlulumaw na wika ng anak kaya marahan na natawa si Mina. Hinahap naman kaagad ni Mina ang asawa para tawagin na ito. Minipin pa naman ang anak na si Veron kaya duda siyang hindi iyon titikim sa mga niluto niya. Akmang tatalikod na ulit sana si Mina nang makarinig siya ng boses na parang bubuyog na nag-uusap, ibabalik sa kanila. Leon ang narinig ni Mina. Alam niya kung kanino ang boses na iyon. Sa nanay Sela niya iyon. Kaya sinilip muna saglit ni Mina ang dalawa na nag-uusap sa likod bahay. Mukha seryoso ang pinag-uusapan ng mga ito dahil sa ekspresyon nila sa mukha. Hindi pa pwede, Nay. Delikado pa rin siya lalo pat mainit ang mga dugo sa ngayon sa kanya. Mas ligtas siya kung nasa akin siya. Nagulahan si Mina. Sino ba itong siya na tinutukoy ng asawa? Kaya hindi na muna nagpakita si Mina at nakinig lang sa usapan. She knows better that trying is bad but her curiosity never failed to assist her. Hindi ka ba naaawa sa pamilya noon? Malungkot na wika ni Sela. Alam kong nangungulila na ang mga yun ngayon. Narinig ni Mina na bamantong hininga ang asawa. Mas kawawa sila kung makukuha ulit siya. Ang importante lang naman ngayon ay alam nilang buhay siya. Kaya naman siyang protektahan ng asawa niya, anak. Ibigay mo na lang ulit ang dalagang iyon sa asawa niya. Sinusundan din ni na Sir ang asawa niya, Nay, Orion frustratedly said. Mas ligtas siya kapag nasa pudor ko siya. Hindi tayo papaghinalaan ni boss, pero anak, tama na, Nay. Mananatili siya sa pudor ko. That's final. Orion said with the hint of finally on its voice. Parang hay sinamuling matitibag pa ang desisyon nito. Si Mina naman na nakikinig ay maraming tanong ang sumulpat sa kanya isipan. Sino kaya ang tinutukoy nila? Was it me? Mina could sense and feel that it her who's they're talking about. Pero bakit? Bakit kailangan gawin iyon ni Orion? Am I in great danger? Talaga bang may banta ang buhay ko? Mina frustratedly pulled her hair off. She felt useless. Bakit kasi wala akong maalala? Bakit kasi hindi parent siya makaalala? This is fucking frustrating. Tumikim muna si Mina para kunin ang atensyon ng dalawa. Nakita niyang nanigas ang dalawa sa kasabay na nanlaki ang mata. Hey, kanina ka pa ba dyan? Nauutol na wika ni Orion. Ngayon lang. Pagsisinungaling ni Mina. Tatawagan ko lang sana kayo dahil kakain na.
Huling wika ni Mina bago tinalikuran ang gulat na dalawa. It is now confirmed. Talaga ako ang pinag-uusapan ng mga ito. Dahil doon, mas lumakas ang loob ni Mina. Kailangan kong makaalala. Kailangan kong makaalala. Mina chanted as she walks down the alley. Kailangan kitang maalala. Phoebus. She was determined to remember everything. Even her smallest memory. Ngayon pa na may hinuha na siya. Talagang hindi titigil si Mina. She'll find out the truth. Pangako ni Mina sa sarili. Makakaalala ka din, Mina. Tiwala lang.